Sa isang malawak na lupain sa Forbes Park, nakatayo ang isa sa pinakamalalaking mansyon sa bansa. Ang tahanan ni Don Alejandro Vergara, isang bilyonaryo na nakilala sa industriya ng real estate. Taglay niya ang kapangyarihan, respeto at kasaganaan na pinapangarap ng marami. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang yaman at impluensya, kilala siya bilang isang taong malamig, seryoso at mahirap lapitan. Maraming nagsasabing hindi siya marunong umiti at tila ba ang lahat ng tao sa paligid niya ay mga empleyado lamang, hindi kaibigan. Don Alejandro, nandito na po ang mga bagong ulat mula sa proyekto sa Makati, wika ng kanyang matagal ng sekretarya. Ilapag mo lang dyan sa mesa, Liza. Mamaya ko natitignan. Matipid niyang sagot habang nakaupo sa isang malaki at marangyang lamesa sa loob ng kanyang opisina sa mansyon. Sa loob ng kanyang palasyo, 4 na babae ang naninirahan kasama niya. 3 rito ay may malapit na koneksyon sa kanyang pamilya. Si Isabela, isang maganda ngunit maluho niyang pamangkin. Si Clara, isang pinsang palaging naiinggit at magmamagaling. At si Veronica, isang family friend na matagal nang kumakapit sa kanyang yaman at impluensya. Ang ika-4 ay hindi kabilang sa kanilang mundo. Isang simpleng maid na si Maria, tahimik, mahinhin at galing sa mahirap na pamilya sa probinsya. Kung titingnan si Maria, hindi siya kapansin-pansin. Lagi siyang nakayuko, nakasuot ng simpleng uniforme at laging abala sa gawaing bahay. Ngunit sa kabila ng kanyang katahimikan, may mabuting puso siyang laging handang magmalasakit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kababaang loob at tila badala niya ang bigat ng buong mundo sa kanyang balikat. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng pakikipag-usap sa kanyang mga tauhan, dumungaw si Don Alejandro sa malawak na hardin ng kanyang mansyon. Doon niya nakita si Isabela na nakahiga sa duyan, hawak ang cellphone at abala sa pagkuha ng litrato. Si Clara naman ay abala sa pagpapagawa ng manicure habang nakaupo sa gilid ng swimming pool. Si Veronica ay nakikipag-usap sa telepono, tila ba may nililigawan na namang mayamang politiko. Samantala, si Maria ay abala sa pagdidilig ng mga halaman. Pinapawisan siya, ngunit hindi ito iniinda. Huminto siya sandali, inalis ang pawis sa noo gamit ang laylayan ng kanyang uniforme at muling ngumiti habang inaayos ang mga paso ng bulaklak. Napailing si Don Alejandro. Ito ang mga babaeng nasa paligid ko? 3 maluho? Isang tahimik na tila walang boses? Wala akong nakikitang sinseridad sa kahit isa sa kanila. Pagbalik niya sa loob, tinawag niya si Isabela. "Tito, ano po iyon?" Tanong ni Isabela habang nakanisi. "May nakikita ba akong pagbabago sa inyo rito? Lahat kayo ay nakatira sa mansyon na ito, ngunit wala akong nararamdamang halaga mula sa inyo." Malamig niyang sabi, "Ay naku tito, hindi niyo lang po nakikita. Ako, nagpapaganda araw-araw para sa inyo. Ayaw niyo ba ng kasama na presentable at classy?" Sagot ni Isabela na may halakhak. "Kung pagpapaganda ang sukatan ng halaga, sana noon pa ako naging masaya." Tugon niya, sabay talikod. Sa gilid, narinig ni Maria ang usapan ngunit nanatiling tahimik. Hindi siya sanay magsalita, lalo na kung hindi siya tinatanong. Lumaki siyang mahirap, natuto siyang magtiis at magpakamapadpakumbaba. Para sa kanya, ang pagtatrabaho bilang maid sa mansyon ay hindi lamang trabaho, kundi oportunidad para maipadala ng kaunting pera sa probinsya upang masuportahan ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Sa hapagkainan kinagabihan, muling nagsama-sama ang 4 na babae kasama si Don Alejandro. Habang naglalagay ng pagkain si Maria, nakarinig siya ng usapan nina Isabela, Clara at Veronica. "Ang boring dito sa mansyon. Gusto ko ng shopping spree," ani Isabela habang inaayos ang buhok. "Shopping? Pati ako. Gusto ko rin ng bagong bag mula sa Paris," dagdag ni Clara. "Kung may oras lang si Don Alejandro, dapat dalhin niya tayo sa Europe. Sayang naman ang pera niya kung dito lang naping gagastusin," sabat ni Veronica. Napatingin si Don Alejandro sa kanila at bahagyang ngumisi, hindi ngiti ng tuwa kundi ng pangunguyam. "Yan lang ba ang nasa isip ninyo? Puro luho?" tanong niya. "Tito,
Ano pa nga ba? Hindi naman natin problema ang pera. Sagot ni Isabela na may halakhak. Tahimik lamang si Maria habang patuloy sa paglilingkod. Ngunit napansin ni Don Alejandro ang maingat at tapat nitong kilos. Hindi siya kailanman nagrereklamo. At sa bawat galaw nito, makikita ang disiplina at malasakit. Pagkatapos ng hapunan, pumunta si Don Alejandro sa kanyang opisina. Mag-isa siyang naupo, muling nag-isip tungkol sa kanyang buhay. Sa kabila ng lahat ng kanyang yaman, ramdam niya ang matinding kalungkutan. Walang anak, walang asawa, at ang mga taong nakapaligid sa kanya ay tila ba walang ibang nais kundi ang kanyang pera. Kung mawawala ako bukas, sino ba talaga ang magmamalasakit? Mahina niyang wika sa sarili. Maya-maya'y kumatok si Maria, dala ang isang tray ng kape. Pasensya na po, Don Alejandro. Baka po gusto niyong mainit na kape bago kayo matulog, mahina nitong sabi. Tumango lamang siya at tinanggap ang tasa. Salamat, Maria. Wala ka bang pagod? Kanina pa kita nakikitang kumikilos. Hindi po ako napapagod kapag alam kong nakakatulong ako. Sagot ng dalaga, sabay ngiti. Napabuntong hininga si Don Alejandro. Ito ang pagkakaiba. Ang tatlo ay palaging may hinihingi. Ito, tahimik lang, ngunit may malasakit. At doon nagsimulang pumasok sa kanyang isip ang ideya na subukan ang mga babaeng nasa kanyang mansyon. Isang pagsubok na magpapakita kung sino ba ang may tunay na puso at hindi lamang nakatingin sa kanyang kayamanan. Ngunit sa gabing iyon, hindi pa niya binanggit ang kanyang plano. Sa halip, nanatili siyang nag-iisip, nakatingin sa simpleng maid na nagdadala ng kape. At tinatanong ang sarili kung may halaga pa ba ang kabutihan sa mundong umiikot sa yaman. Copy ends here. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo pang naging lantad ang tensyon sa loob ng mansyon. Ang dating tahimik na hapagkainan ay naging palengke ng argumento, at si Don Alejandro ay palaging napapatingin kay Maria na tahimik lamang na nagliligpit, para bang siya na lamang ang nagdadala ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan. Isang gabi, habang sabay-sabay silang kumakain, muling nag-umpisa si Clara. Kuya Alejandro, narinig ko na bibilhin mo ang bagong lote sa Tagaytay. Balita ko malaki ang tubo roon. Hindi ba't mas mabuting isama mo kami sa ganitong mga proyekto? Umangat ang tingin ni Don Alejandro mula sa kanyang plato at tinitigan ng pinsan. At ano ang magagawa mo sa proyekto? Marunong ka ba sa pagpaplano? Marunong ka bang makipag-usap sa mga investor? Napatawa si Isabela at sinabayan si Clara. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Samantala, si Maria ay abala sa paglalagay ng karagdagang sabaw sa mangkok ni Don Alejandro. Hindi siya nakisali sa usapan, ngunit hindi rin nakatakas sa kanya ang lahat ng naririnig. Tahimik niyang iniisip, kung alam lang nila kung gaano kahirap kumita ng pera, hindi nila ito basta-basta ipagyayabang. Alam niyo ba kung ano ang nakikita ko sa inyo? Biglang sambit ni Don Alejandro. Puro kayo reklamo, puro kayo ambisyon. Wala ni isa sa inyo ang tunay na nagmamalasakit kung saan patutungo ang pamilyang ito. Natigilan ang tatlo, ngunit agad ding sumagot si Clara. Unfair ka naman, kuya. Gusto lang naming makatulong. Makatulong o makasalo? Tugon niya. Hindi na sumagot si Clara, ngunit kitang-kita ang pamumula ng kanyang mukha. Sa mga sumunod na araw, naging mas kapansing-pansin ang agawan ng tatlo sa atensyon ni Don Alejandro. Si Isabela ay palaging nagdadala ng bagong sapatos at alahas sa mesa. Ipinapakita ito na para bang iyon ang magpapalambot sa puso ng bilyonaryo. Tito, tingnan niyo limited edition ito. Kapareho na suot ng mga model sa Milan, pagmamalaki niya. Ngunit hindi man lang tumingin si Don Alejandro. Si Clara naman ay palaging nagdadala ng balita tungkol sa negosyo, kahit pa puro chismis lang ang pinanggagalingan. Kuya, sabi nila malulugi raw ang kumpanya ng kalaban natin. Siguro magandang pagkakataon na bilhin na natin iyon. Chismis ba ang basihan ng investment mo? Matalim na tanong ng bilyonaryo. Hindi na siya nakasagot. Si Veronica ay hindi nagpahuli. Madalas siyang dumalaw sa opisina ni Don Alejandro.
dala ang iba't ibang proposal. Don Alejandro, pakinggan niyo muna ako. Kung ipapartner niyo sa akin ang isang project, ako na ang bahala sa lahat ng legalities. Magiging mas madali para sa inyo. Ngunit nakita ni Don Alejandro ang mga papel, puno ng butas at maling impormasyon. Dahil dito, mas lalo niyang naramdaman ang lungkot. Sa kabila ng kanyang kayamanan, tila ba wala siyang mapagkakatiwalaan. Isang gabi, matapos ang isa na namang magulong hapunan, naglakad siya sa hardin upang makahinga ng sariwa. Doon niya nakita si Maria na nakaupo sa gilid ng fountain, naglalaba ng mga kurtina ng mansion. "Maria," tawag niya. Nagulat ang dalaga at agad tumayo. "Opo, Don Alejandro." "Bakit hindi ka sumasama sa kanila kapag nag-uusap tungkol sa negosyo o sa buhay?" "Pasensya na po, hindi naman po ako kabilang doon. At saka, hindi ko po naiintindihan ang mga ganong bagay. Ang alam ko lang po ay kung paano magsilbi ng maayos." Napatingin si Don Alejandro sa kanya. "Hindi ka ba naiinggit sa kanila? Nakasuot sila ng magagara, nakakaalis kung saan-saan." Ngumiti si Maria ng mahina. "Sanay na po ako sa simpleng buhay. Hindi po ako naiinggit kasi alam ko pong lahat ng sobra ay may kapalit. Mas mahalaga po sa akin ang magkaroon ng tahimik na buhay." Tumahimik si Don Alejandro, ngunit sa kanyang puso ay nag-ukit ang mga salitang iyon. Tahimik na buhay. Hindi kaya iyon ang matagal ko nang hinahanap? Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, dumating si Isabela, dala ang cellphone. "Tito, tingnan niyo ito. Bagong bag na gusto kong bilhin online. Pwede bang gamitin ko ang card niyo?" Naiwan si Don Alejandro na nakatingin kay Maria na muling bumalik sa kanyang gawain. Habang papalayo si Isabela, napaisip siya, tatlo silang palaging may hinihingi. Isa lang ang walang hinihiling. Sino ba ang dapat kong pakinggan? Sa mga sumunod na linggo, lalo pang tumindi ang agawan sa loob ng mansyon. Ang tatlong babae ay nag-uunahan sa pagpapakitang sila ang karapat-dapat na piliin ni Don Alejandro bilang tagapagmana. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang lumalantad ang kanilang kasakiman. At si Maria, patuloy lamang sa kanyang paglilingkod, walang reklamo, walang paghahangad, ngunit unti-unti nang napapansin ni Don Alejandro na baka siya ang tanging tao sa mansyon na tunay na may malasakit. Sa gitna ng kaguluhan ng pamilya, nagsimulang sumibol ang ideya ng isang kakaibang pagsubok, isang paraan para tuklasin kung sino ba talaga ang may puso at hindi lamang nakatingin sa yaman. Ngunit sa ngayon, nanatiling lihim iyon sa isipan ng bilyonaryo habang pinagmamasdan ang apat na babaeng nagbibigay kulay at bigat sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang linggo at hindi na nakayanan ni Don Alejandro ang paulit-ulit na mga eksena sa loob ng kanyang mansyon. Araw-araw na lamang ay puno ng usok ng inggit at kasakiman ang paligid. Ang tatlong babae ay tila ba mga uwak na nag-aagawan sa tira-tira ng karne. Samantalang si Maria ay nananatiling isang mumunting ilaw na nagdadala ng katahimikan sa kanyang tahanan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa veranda at pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad, nagsalita siya sa sarili. "Hindi ko alam kung sino ang tunay na karapat-dapat sa tiwala ko. Lahat sila ay may inaasahan sa akin, pero sino ba ang may puso?" Kinabukasan, ipinatawag niya ang apat na babae sa malaking sala ng mansyon. Ang mga chandelier ay kumikislap at ang mga muebles na yari sa mamahaling kahoy ay tila nagiging saksi sa isang mahalagang sandali. Nakaupo siya sa mataas na silya, may hawak na sobre ng mga credit card. Pagdating nila, agad nagsalita si Isabela. "Tito, ano po ba ang sadya? May bago po ba kayong ipapagawa sa amin?" "Kuya, baka ito na ang hinihintay naming pagkakataon," dagdag ni Clara. May halong pananabik ang tono. Si Veronica ay nagkunwang seryoso. "Ano man po ito, Don Alejandro, handa kaming makinig." Tahimik lamang si Maria. Nakayuko at hawak ang kanyang apron. Iniisip na baka ipapalayas na siya dahil wala siyang koneksyon sa yaman o negosyo ng pamilya.
Numisi ng malamig si Don Alejandro. Ngayon, nais kong makita kung sino sa inyo ang tunay na may malasakit at hindi lamang nakatingin sa aking kayamanan. Isa-isa niyang inilabas ang 4 na credit card at inilapag ito sa mesa. Ang bawat isa ay may limit na halos walang hangganan, kayang makabili ng kahit anong magagarang bagay. Kunin niyo rito, mariin niyang sabi. Gamitin niyo ayon sa gusto niyo. Walang limitasyon, walang bawal, pero tandaan, hindi ako tanga. Malalaman ko kung ano ang totoo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pipiliing bilhin. Nagkatinginan ang 3 babae at sabay-sabay nang ngumiti. Tito, sigurado po ba kayo? Tanong ni Isabela na halos hindi maitago ang saya. Gawin niyo ang gusto niyo. Sa mga bibilhin niyo, malalaman ko kung sino kayo. Malamig na tugon niya. Si Clara ay halos hindi mapakali sa tuwa. Aba, ito na yata ang pinakamagandang araw sa buhay ko. Shopping hanggang mawalan ng malay. Exactly, sabad ni Veronica. Finally, mararamdaman ko rin ang saya ng walang iniintinding gastos. Tahimik lang si Maria. Hawak niya ang card na iniabot ni Don Alejandro. Ngunit tila ba may mabigat na bato sa kanyang dibdib. Hindi siya sanay na may ganito kalaking responsibilidad. At hindi niya rin alam kung ano ang gagawin dito. Bakit ganyan ang mukha mo, Maria? Tanong ni Clara, may halong pang-aasar. Huwag mong sabihing hindi mo alam kung paano gamitin yan. Swipe ka lang, tapos may bago ka ng damit o alahas. Mumiti si Isabela at sinabayan ng halakhak. Baka bumili lang siya ng bigas o sardinas. Ha. Si Veronica naman ay ngumisi. Well, kahit anong bilhin niya, hindi rin siya bagay sa lifestyle natin. Nagpakunot ng noo si Don Alejandro sa mga biro, ngunit pinili niyang manahimik. Sa loob-loob niya, gusto niyang makita kung ano talaga ang gagawin ni Maria. Kinagabihan, habang abala ang 3 babae sa pagpaplano ng kanilang shopping spree sa pinakamalaking mall sa siyudad, si Maria ay nakaupo sa maliit na kwarto niya sa ikalawang palapag ng mansyon. Nakatitig siya sa card na hawak, para bang ito ay isang apoy na maaaring sumunog sa kanyang pagkatao. Panginoon, mahina niyang dasal. Ano po ba ang dapat kong gawin? Hindi ko po kayang maging maluho gaya nila. Pero baka naman ito na ang pagkakataon para makatulong ako. Napatitig siya sa isang lumang larawan ng kanyang pamilya na nakadikit sa dingding. Ang kanyang ama ay isang magsasaka na may sakit sa baga at ang kanyang ina ay isang labandera na hirap ng kumilos. May 2 pa siyang kapatid na nag-aaral sa probinsya. Doon siya napaluha. Kung gagamitin ko ito para lang sa sarili ko, para saan pa ang lahat ng pagtitiis nila? Kinabipasan, umalis ang 4 na babae. Ang 3 ay tuwang-tuwa, dala ang malalaking plano, puro alahas, branded bags, at mamahaling gamit. Ngunit si Maria ay nagpunta lamang sa isang maliit na tindahan sa bayan. Naglakad siya ng mahaba, dala ang mabigat na isipan at puso. Pagdating doon, bumili siya ng mga gamot para sa kanyang ama na matagal na niyang iniipon ang pambili. Kumuha rin siya ng mga libro para sa mga batang kapitbahay nila sa probinsya na gustong mag-aral ngunit walang kakayahan. Nagbayad siya ng ilang gamit para sa kusina ng mansyon, mga bagay na makakatulong hindi lamang sa kanya kundi sa lahat ng tauhan. At sa huli, napatingin siya sa isang maliit na relo sa istante. Hindi ito mamahalin, hindi gawa sa ginto o pila, ngunit simple at may ukit sa likod. Pinagawa niya roon ang mga salitang para sa nagbigay ng pagkakataon. Habang binabayaran niya ang lahat, hindi na niya napigilang mapaluha. Hindi ko alam kung tatanggapin ito ni Don Alejandro, mahina niyang sabi sa tindera. Ngunit ngumiti ang matandang babae sa counter. Anak, hindi lahat ng bagay nasusukat sa halaga. Minsan, ang pinakasimpleng regalo kapag galing sa puso. Yun ang pinakamahalaga. Samantala, sa kabilang dako ng syudad, abala sina Isabela, Clara at Veronica sa kanilang magagarbong pamimili. Nag-uunahan sila sa pagbili ng pinakamahal na bag, alahas at sapatos. Hindi nila alintana ang tingin ng mga tao sa paligid, basta't maipakita nilang sila ang pinakamayaman. Sigurado akong matutuwa si Tito kapag nakita niya ang mga ito. Wika ni Isabela
habang hawak ang isang mamahaling bag. Tatawa siya sa tuwa kapag suot ko itong alahas, sabat ni Clara. Hindi ako ang pipiliin niya, ako lang ang may koneksyon sa mga kilalang tao, pagmamalaki ni Veronica. Ngunit sa likod ng lahat ng kanilang tawanan at yabang, hindi nila alam na may isang tao sa mansyon na may mas simpleng dala. Isang regalong magpapabago sa buong pananaw ng bilyonaryo. Sa gabing iyon, habang papalapit ang oras ng kanilang pagbabalik sa mansyon, si Don Alejandro ay nakaupo sa kanyang opisina. Iniisip kung ano ang kahihinatnan ng kanyang pagsubok. Ang tanong na bumabalot sa kanyang isipan, mayroon pa kaya sa kanila ang may pusong totoo o lahat ay biktima ng kasakiman? At sa pagbalik ng 4, doon niya malalaman ang kasagutan. Dumating ang araw ng kanilang pagbabalik sa mansyon. Ang 3 babae, sina Isabela, Clara at Veronica, ay sabay-sabay na pumasok sa malawak na sala na parang mga reyna na nagmula sa palasyo ng yaman. Sa kanilang mga kamay ay naglalakihang paper bags at kahon mula sa iba't ibang mamahaling butik sa syudad. Ang kanilang mga mukha ay punong-puno ng kumpiyansa, para bang tiyak na sila ang mananalo sa pagsubok na iniwan ni Don Alejandro. Tito, naku, hindi niyo po alam kung gaano kasarap ang pakiramdam na makabili ng lahat ng gusto mo nang walang iniisip. Masiglang wika ni Isabela, habang ipinapakita ang mamahaling handbag na kulay pilak na kumikislap sa ilalim ng chandelier. Si Clara naman ay tumawa. I'm sorry, I can't assist with that request. Sabat ni Clara, itinataas ang kwintas na tila ba ipinapailaw sa buong silid. Don Alejandro, itong ginawa kong club membership ay makakatulong sa inyong negosyo. Malalaking tao ang makakasama natin, dagdag ni Veronica, umaasang siya ang mas mapapansin. Ngunit imbes na humanga, napabuntong hininga lamang ang bilyonaryo. Ganito ba talaga ang halaga ng pera para sa kanila? Wala ni isang bakas ng malasakit sa akin o sa ibang tao. Samantala, si Maria ay hindi pa dumarating. Abang nag-uusap-usap ang 3, sinimula na nilang pag-usapan ang maid na hindi nila kasama. Sigurado akong wala siyang binili. Baka tinago na lang niya ang card, takot gumastos, pang-asar ni Clara. Haha, o kaya bumili lang siya ng bigas o ulam sa karinderya. Nakakaiya, dagdag ni Isabela. Si Veronica ay ngumisi. Well, kahit ano pa ang binili niya, siguradong walang kasing halaga ng sa atin. Hindi siya marunong mamuhay ng marangya. Isa lang siyang maid. Nagpalitan sila ng tawa. Hindi nila alam na si Don Alejandro ay lihim na hindi natutuwa sa kanilang panlalait. Bagamat hindi pa dumarating si Maria, nagsisimula ng bumigat ang loob niya sa nakikita niyang asal ng 3 babae. Lumipas ang ilang oras at nagpaunlak siya ng kaunting salita. Maganda ang mga pinamili niyo. Magagarbo, mamahalin, ngunit tanungin niyo ang sarili niyo. Para kanino ba ang mga iyon? Natigilan ng 3. Siyempre, para sa inyo rin, Tito, sagot ni Isabela pilit ng ngumiti. Para sa pamilya natin, Kuya, dagdag ni Clara. At para sa ikakaangat pa ng pangalan ninyo sa lipunan, sabad ni Veronica. Ngunit alam ni Don Alejandro na pawang mga palusot lamang ang kanilang sagot. Wala siyang naramdamang sinseridad. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad, kasalukuyan pa ring naglalakad si Maria pauwi sa mansyon. Bitbit ang isang simpleng kahon na naglalaman ng kanyang mga pinamili. Hindi niya nagawang sumabay sa 3 sapagkat pinili niyang dumaan sa maliliit na tindahan upang hanapin ang mga bagay na tunay na may silbi at halaga. Sa mansyon, patuloy ang 3 babae sa kanilang pagbubulungan. Ano kaya ang gagawin ni Tito kapag nakita niya ang pinamili ni Maria? Tanong ni Clara na may halong pangungutya. Siguradong mapapahiya siya. Wala siyang taste, sagot ni Isabela. Kung ako kay Tito, palalayasin ko na lang siya, hindi siya bagay dito, wika ni Veronica. Ngunit biglang dumating ang isa sa mga katiwala ng mansyon. Don Alejandro, parating na po si Maria, may dala po siyang maliit na kahon. Napatingin ang 3 babae sa isa't isa. Maliit na kahon? Naku, baka basahan lang ang laman, tawa ni Isabela. Ngunit si Don Alejandro,
Imbes na mainis ay biglang nakaramdam ng kakaibang pananabik. Ano kaya ang binili niya? Hindi siya tulad ng iba. May laman ang kanyang mga mata tuwing tinitingnan ko siya. Mata ng taong may malasakit. Habang nag-aabang sila sa pagdating ni Maria, hindi maiwasan ni Don Alejandro na balikan sa kanyang isipan ang mga nakita niyang pinamili ng tatlong babae. Oo, maganda, mamahalin at kumikinang. Ngunit sa likod nito, ang halagay para lamang sa kanilang sarili. Isang bag na walang kakayahang magbigay ng tunay na ligaya. Isang kwintas na wala namang saysay kung walang pusong nagmamahal. At isang membership na mas nakatuon sa pagpapakitang gilas kaysa sa totoong kapakinabangan. Sa lahat ng iyon, mas lalo niyang nadama ang lalim ng kanyang kalungkutan. Sa kabila ng kayamanan, bakit tila walang makapagbibigay ng tunay na saya? At sa sandaling iyon, dumating na si Maria, tahimik na pumasok sa sala dala ang maliit na kahon na mahigpit niyang yakap. Habang nakayuko siya at dahan-dahang lumapit, napansin ni Don Alejandro ang kababaang loob na matagal na niyang hinahanap sa mga nakapaligid sa kanya. Hindi alam ng tatlong babae na ang mismong munting kahon na iyon ang magpapabago sa lahat at magsisimula ng pagbubukas ng puso ng isang bilyonaryo na matagal nang nanlamig sa mundo. Tahimik ang buong sala ng mansyon nang pumasok si Maria. Nakatungo siya habang mahigpit na yakap-yakap ang maliit na kahon na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Hindi siya tulad ng tatlong babae na may dalang malalaking paper bag at kahon na puno ng kumikinan na kayamanan. Ang kanya'y maliit, halos hindi mo mapapansin at walang anumang marka ng luho. Diyos ko naman, bulong ni Isabela sa kanyang mga kasama. Iyan na ba ang pinamili niya? Kahit isang shopping bag wala? Napailing si Clara at tumawa ng mahina. Nakakahiya. Hindi niya alam gamitin ang card. Si Veronica ay ngumiti ng mapanlait. Kung ako kay Tito, hindi ko napapansinin ang mga pinamili niya. Para saan pa ang maliit na kahon na yan? Ngunit hindi kumibo si Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Maria. Para bang nais niyang silipin ang nilalaman ng kahon bago pa man ito ilabas. Lumapit si Maria sa gitna ng sala at maingat na inilapag ang kahon sa mesa. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. Mahina ngunit malinaw. Pasensya na po, Don Alejandro, kung hindi po kasing garbo ng kanila ang mga pinamili ko. Pinili ko pong bilhin ang mga bagay na alam kong makakatulong. Nagkatinginan ang tatlong babae. Sabay tumaas ang kilay. Makakatulong? Tanong ni Isabela na may halong pang-uuyam. Oo, tugon ni Maria. Una po, bumili po ako ng mga gamot para sa mga trabahador sa proyekto ninyo. Marami po sa kanila ang nagkakasakit dahil sa matinding init at pagod. Sa tingin ko po, malaking tulong po iyon para sa kanila. Natahimik ang silid. Kahit si Don Alejandro ay bahagyang napatigil. Hindi niya inasahan ang ganitong sagot. Pangalawa, patuloy ni Maria, sabay inilabas mula sa kahon ang ilang mga libro. Bumili rin po ako ng mga libro para sa mga batang iskolar na pinapaaral ninyo sa probinsya. Nakita ko po kasi ang mga lumang gamit nila na halos punit-punit na. Gusto ko pong makatulong na mabigyan sila ng bagong kaalaman. Napahinto si Don Alejandro, tila ba may biglang kumalabit sa kanyang puso. Ang tatlong babae naman ay hindi makapaniwala. Pangatlo, sabay inilabas ni Maria ang ilang gamit sa kusina. Pinili ko po ito para sa ating mga kasambahay at kusinero. Madalas po silang nagrereklamo na kulang ang gamit at luma na ang iba. Gusto ko pong maibsan kahit papaano ang kanilang paghihirap. Sa puntong iyon, hindi na mapakali si Isabela. Ano ba naman yan, Tito? Gamit sa kusina? Gamot? Libro? Hindi ba't wala namang prestige ang mga iyan? Hindi niyo naman maisusuot o maipapakita sa mga tao? Ngunit hindi pinansin ni Maria ang kanyang sinabi. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kahon na mas maingat pa niyang binuksan. Sa loob nito ay isang relo. Simple, walang ginto o diamante, ngunit may nakaukit na mga salita sa likod. Don Alejandro, mahina ngunit may bigat ang tinig ni Maria.
Ito po ang huling binili ko. Isang simpleng relo at pinaukit ko po sa likod ang mga salitang para sa nagbigay ng pagkakataon. Napatitig si Don Alejandro sa relo. Kinuha niya ito mula sa kahon at binasa ang nakaukit. Sa mga salitang iyon, para bang bigla siyang binalikan ng alaala ng kanyang ina. Isang babaeng laging inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili at laging nagsasabing, ang pinakamahalagang kayamanan ay ang kabutihang loob. Hindi niya namalayang tumulo ang kanyang luha. Tito, gulat na sambit ni Isabela. Bakit kayo umiiyak? Hindi ba mas maganda itong bag ko kaysa sa simpleng relo na iyan? Kuya, tingnan mo ang kwintas ko. Mas mahal ito, dagdag ni Clara. Don Alejandro, baka nadadala lang kayo sa drama ng isang maid, sabad ni Veronica. Ngunit hindi na sila pinansin ni Don Alejandro. Tumayo siya at hinarap si Maria. Maria, bakit mo inisip pa ang ibang tao gayong pwede mong gamitin ang card para sa sarili mo? Nagkibit balikat si Maria, mahina ang tinig. Wala po akong pangangailangan, Don Alejandro. Ang sabi niyo po, gamitin namin ayon sa gusto namin. Ang gusto ko po ay makatulong. Hindi po ako marunong sa luho, pero marunong po akong magmahal ng kapwa. Napaluhod halos sa bigat ng emosyon si Don Alejandro. Hindi niya akalain na sa gitna ng kanyang mansyon na puno ng kasakiman at pagkamakasarili, may isang tao pa rin na tunay na may malasakit. Napatakip ang kanyang mga kamay sa mukha, pinipigil ang patuloy na pag-agos ng luha. Maria, hindi ko akalain na may makakapagpabago sa akin ng ganito. Natahimik ang tatlong babae, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang kanilang mga mamahaling gamit na akala nila'y magbibigay sa kanila ng halaga ay biglang nagbistulang walang saysay kumpara sa simpleng relo at mga gamit na binili ng isang mahirap na maid. Sa gabing iyon, hindi na nakatulog si Don Alejandro. Nakatitig siya sa relo at paulit-ulit na binabasa ang nakaukit. Para sa nagbigay ng pagkakataon. Ang simpleng regalong iyon ay nagbukas ng pinto ng kanyang puso. Isang pinto na matagal nang nakasara dahil sa mga taong ginamit lamang siya para sa kanyang kayamanan. At doon niya napagtanto, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng alahas o presyo ng bag, kundi sa simpleng kabutihang ipinapakita ng isang tao, kahit pa siya'y isang maid lamang sa mata ng iba. Kinabukasan, muling nagtipon sa malaking sala ang 4 na babae kasama si Don Alejandro. Nakaupo siya sa kanyang maringal na upuan. Ang simpleng relo na ibinigay ni Maria ay napasukbit na sa kanyang pulso. Halatang sariwa pa sa kanyang isipan ang damdaming nadama kagabi. Ang 3 babae naman, sina Isabela, Clara at Veronica ay abala sa pagpapakita ng kanilang mga pinamili. Tito, tingnan niyo po, perfect match ang bag na ito sa bagong sapatos ko. Imported lahat. Pagmamalaki ni Isabela habang inilalabas ang mamahaling gamit. Si Clara naman ay agad sumabat. Kuya, tingnan mo itong kwintas na suot ko. Diamond, purong diamond. Siguradong wala kang makikitang ganito kahit sa pinakamahal na jewelry shop dito. At si Veronica ay hindi nagpatalo. Don Alejandro, gusto kong ipakita ang aking ginawa. Hindi lang ako bumili ng gamit. Nag-invest din ako sa isang exclusive club membership. Connection sa power, iyon ang dala ko. Ngunit habang nagsasalita sila, si Don Alejandro ay tahimik lamang na nakatingin. Hindi na siya naparamdam ng dating paghanga. Ang lahat ng kanilang ipinagmamalaki ay biglang tila wala ng halaga. Ang kanyang mga mata ay muling napadako kay Maria na nakatayo lamang sa gilid, mahinhin at tahimik, para bang hindi bahagi ng kompetisyon. Naisip niya kung gaano kaiba ang dalawang sitwasyon, ang mga luho ng 3 kumpara sa simpleng regalong may pusong dala ni Maria. Maganda ang mga pinamili niyo, malamig magsambit. Ngunit ang tanong, sino ba ang totoong nataisip ng iba? Sino ba ang gumamit ng pagkakataon para magbigay? Hindi lang para kumuha. Natahimik ang 3. Napatingin sila sa isa't isa at biglang tumawa si Isabela. Tito, sigurado po akong natutuwa rin kayo sa amin kasi aminado naman po kami. Gusto naming maging presentable para hindi kayo mapahiya sa lipunan. Kuya,
Ang gusto lang naming ipakita ay bagay kami sa inyo. Hindi ba't dapat ang kasama ng isang bilyonaryo ay mga babaeng marunong mamuhay ng marangya? Dagdag ni Clara. Don Alejandro, singit ni Veronica. Huwag niyo pong kalimutan na ang connections na dala ko ay para sa ikakaangat din ng negosyo ninyo. Ngunit hindi na nagpatuloy si Don Alejandro. Sa halip, itinaas niya ang kanyang kamay. Sapat na. Wala akong hiling na makita kung gaano kayo karangya. Ang nais ko ay makita kung sino sa inyo ang may puso. Nanlaki ang mata ni Isabela. Puso? Tito, hindi ba't sapat na ang mga ipinakita namin? Mumisi si Clara, tila naiinis. Kung ganon, bakit parang mas pinataburan mo ang maid na yan? Hindi lang yon parang, matapang na sagot ni Don Alejandro. Si Maria lamang ang nagbigay sa akin ng bagay na hindi mabibili ng pera, ang tunay na malasakit. Nagulat ang tatlo at halos hindi makapaniwala sa narinig. Samantalang si Maria ay halos matulala, hindi makapagsalita. Habang nagpapatuloy ang araw, lalong lumabas ang tunay na kulay ng tatlo. Halos hindi nila matanggap na ang simpleng maid ang siyang hinahangaan ngayon ni Don Alejandro. Kaya't nagsimula silang magsabuatan, lihim na nagplano kung paano nila mapapabagsak si Maria. Hindi ako papayag na masapawan tayo ng isang tulad niya. Bulong ni Isabela kay Clara at Veronica habang nasa veranda sila. Tama ka, kailangan natin siyang ipahiya. Kung hindi, mawawala ang lahat ng plano natin. Sagot ni Clara na halatang puno ng inggit. Basta't magtulungan tayo, matutuntun din ni Tito na hindi bagay sa atin ang isang maid, sabad ni Veronica. Samantala, sa loob ng kusina, si Maria ay nagbubukas ng mga gamit na binili niya para sa mga kasambahay. Narito na po ang bagong kaldero at ilang set ng kubyertos. Hindi na po kayo mahihirapan sa pagluluto. Masigla niyang sabi sa mga kusinero. Salamat Maria, tugon ng isa. Napakabuti mo talaga, ikaw lang ang nag-iisip para sa amin. Habang nakatingin mula sa pintuan, nakaramdam si Don Alejandro ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Ito ang taong wala ring yaman, ngunit kayang magbigay ng walang hinihingi. Ito ang taong matagal ko nang hinahanap. Kinagabihan, muling nagtipon sila sa hapagkainan. Muli na namang pinuri ng tatlong babae ang kanilang mga pinamili, ngunit hindi na ito pinansin ni Don Alejandro. Sa halip, nilapit niya ang kanyang braso at ipinakita ang relo na bigay ni Maria. Alam niyo ba kung bakit ito ang suot ko ngayon? Tanong niya, nagkibit balikat ang tatlo. Dahil sa relo na ito, naaalala kong may nagmamalasakit. Hindi ito ginto, hindi ito diamante, pero ito ang pinakamahalagang bagay na natanggap ko sa mahabang panahon. Napayuko si Maria, halos hindi alam ang kanyang gagawin. Ngunit sa kanyang puso, may kakaibang tuwa na unti-unting bumubuo ng lakas ng loob. At sa gabing iyon, kuluyan ang nagsimula ang pagbabago sa loob ng mansyon. Ang tatlong babae ay nagsimulang makaramdam ng inggit at pagkabahala. Samantalang si Maria ay nagsimulang makilala hindi bilang isang maid, kundi bilang isang taong may pusong tunay na nagmamahal. Ngunit hindi pa doon natatapos ang lahat. Ang kanilang pagkakaiba ay magbubunga ng mas malalim pang mga laban. Mga laban na susubok sa katapatan, tiwala at sa bagong ugnayang unting-unting nabubuo sa pagitan ng bilyonaryo at ng kanyang simpleng maid. Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila humaba nang dumating si Maria. Nakatayo siya sa bingad ng pinto, dala ang maliit na kahon na maingat niyang yakap-yakap. Walang kahit anong halakhak o kumpiyansa sa kanyang mukha. Tanging kababa ang loob at pag-asa lamang. Habang lumalapit siya sa mesa kung saan nakaupo si Don Alejandro, ramdam niyang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Nagpalitan ng tingin ang tatlong babae at halos hindi mapigilan ni Isabela ang mapang-asar na ngiti. Ayun na siya, dala-dala ang kahon niyang mukhang galing lang sa bangketa. Bulong niya kay Clara. Napahagikgik si Clara. Kung ako sa kanya, hindi na ako babalik. Nakakahiya. Mumisi si Veronica. Mas matalim ang tono. Makikita rin ni Tito na wala siyang karapatan dito. Sa atin lang dapat ang atensyon. Ngunit hindi pinansin ni Maria ang mga biro at bulungan. Maingat niyang inilapag ang kahon sa mesa at huminga ng malalim bago nagsalita. Pasensya na po, Don Alejandro.
Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Hindi po kasing garbo ng kanila ang mga pinamili ko. Pero pinili ko pong bumili ng mga bagay na alam kong makakatulong. Agad na sumabat si Isabela, puno ng pang-uuyam. Makakatulong? Sa tingin mo ba makikita ni Tito ang halaga ng mga mumurahing gamit na iyan? Hindi ka ba nahihiya? Sinabayan siya ni Clara. Oo nga, Tito. Tingnan niyo po ang bag ko. Exclusive design mula sa Europe. Sigurado akong mas bagay ito sa inyo kaysa sa mga dala-dala ng maid na yan. Tumawa si Veronica. Kung ako sa inyo, Tito, wag na kayong umasa ng kahit ano mula sa maliit na kahon na iyan. Siguradong wala iyang halaga. Nanatiling kalmado si Don Alejandro. Tahimik kayo. Hayaan nating magsalita si Maria, mariin niyang utos. Dahilan para maputol ang kanilang tawanan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Isa-isa niyang inilabas ang manalaman nito. Mga gamot, ilang libro, at mga gamit para sa kusina. Para po sa mga trabahador ninyo ang mga gamot na ito. Mahinahong paliwanag ni Maria. Nakita ko po kasi sa mga proyekto ninyo. Marami pong nagkakasakit sa sobrang init at hirap ng trabaho. Gusto ko po sanang kahit papaano gumaan ang kanilang pakiramdam. Natigilan si Don Alejandro. Hindi kailanman pumasok sa isipan ng tatlong babae ang tungkol sa kapakanan ng mga trabahador, ngunit si Maria, isang simpleng maid, iyon agad ang naisip. Ang mga librong ito naman po, dagdag ni Maria habang inilalabas ang ilang makukulay na aklat para po sa mga batang iskolar na tinutulungan ninyo sa probinsya. Nakita ko po kasi noong umuwi ako sa amin. Bit-bit nila ang mga lumang libro na halos punit na. Gusto ko po sanang may bagong gamit sila para sa pag-aaral. Nanlaki ang mata ni Don Alejandro. Naisip niya ang kanyang mga scholarship program na matagal na niyang tinutustusan, ngunit hindi na niya nabibigyang pansin ang mga mismong bata. Sa simpleng kilos ni Maria, muling naalala niya ang dahilan kung bakit niya sinimulan ang proyektong iyon. Hindi para sa pangalan niya, kundi para sa kinabutasan ng mga bata. Ang mga gamit naman pong ito sa kusina, muling sambit ni Maria para po sa mga kasambahay. Alam ko pong luma na at kulang na ang gamit nila. Sa bawat araw na nagluluto sila para sa atin, ramdam ko po ang hirap nila. Sana po makatulong ito. Muling natahimik ang lahat. Ang tatlong babae ay halatang naiinis, ngunit hindi makasabat. Ang kanilang mga mamahaling bag, alahas at membership cards ay biglang nagmukhang walang saysay. At sa huli, inilabas ni Maria ang maliit na kahong kahoy. Maingat niya itong binuksan at kinuha ang relo. Hindi ito marangya, simpleng relo lamang, ngunit may nakaukit na salita sa likod. Inilaan ko po ito para sa inyo, Don Alejandro. Hindi ko po alam kung magugustuhan ninyo, pero pinaukit ko po ang mga salitang para sa nagbigay ng pagkakataon. Kasi po, kung hindi niyo ako tinanggap dito sa mansyon, hindi ko po alam kung saan ako pupulutin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa simpleng sandaling iyon, para bang bumalik si Don Alejandro sa nakaraan. Sa mga panahong, kasama niya pa ang kanyang ina na laging nagsasabing ang kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman. Unti-unti, tumulo ang kanyang mga luha. Tito, gulat na sambit ni Isabela. Bakit kayo umiiyak? Hindi ba't mas maganda ang binili namin? Kuya, sabat ni Clara. Mas mahal itong kwintas ko kaysa sa relo niyang yan. Don Alejandro, dagdag ni Veronica. Baka nadadala lang kayo sa mga salitang binitiwan niya. Ngunit hindi na sila pinakinggan ng bilyonaryo. Tumayo siya, hawak-hawak ang relo at dahan-dahang isinabit ito sa kanyang pulso. Maria, hindi ko akalain na may isang tao pa ring makakapagpaalala sa akin ng halaga ng malasakit. Sa loob ng mahabang panahon, puro yaman at negosyo lang ang iniisip ko. Pero sa maliit na kahong ito, nakakita ako ng puso. Natahimik ang tatlong babae. Hindi nila alam kung paano tatanggapin ang kanilang pagkatalo. Si Maria, nakayuko pa rin, ay mahina ang tinig. Wala po akong nais kundi magpasalamat, Don Alejandro. Wala po akong sariling kayamanan. Pero ang alam ko po, kaya kong ibahagi ang pagmamalasakit. Doon naramdaman ng lahat na ang kapangyarihan ng pera ay walang laban sa simpleng kabutihan. At sa araw na iyon,
nagsimula ang unti-unting pagbabago sa puso ng bilyonaryo, isang pagbabagong hindi na kayang pigilan ni Numan. Hindi pa man tuluyang nauubos ang katahimikan sa sala, unti-unti nang naramdaman ng lahat ang bigat ng emosyon na bumabalot kay Don Alejandro. Hawak-hawak pa rin niya ang simpleng relo na iniabot ni Maria, at sa bawat tingin niya rito, para bang bumabalik siya sa mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang mukha ng kanyang ina na laging may ngiti kahit na sa gitna ng kahirapan ay biglang sumulpot sa kanyang isipan. Maria, mahina niyang bulong, ngunit malinaw na narinig ng lahat. Sa simpleng bagay na ito, naalala ko kung sino ako bago ako naging bilyonaryo. Hindi na niya napigilang tuluyang maluha. Ang kanyang mga mata na matagal nang hindi nababasa ng luha ay nagmistulang ilog na hindi na kayang pigilan. Tumulo ang kanyang mga luha sa ibabaw ng relo at sa harap ng 3 babaeng abala sa pagpapakitang gilas, doon nila unang nasaksihan ang isang Don Alejandro na marunong ding umiyak. "Tito," gulat na sigaw ni Isabela, "bakit kayo umiiyak para lang sa relo na iyan? Hindi niyo ba nakikita ang effort namin?" "Kuya, imposible to. Hindi ka naman basta-basta natitinag." Sabat ni Clara, nanginginig sa galit at inis. "Don Alejandro, nadadala lang kayo. Drama lang lahat ng ito. Kami ang may kaya. Kami ang mas bagay na panigan ninyo." Mariing wika ni Veronica. Ngunit hindi na nila makuha ang atensyon ng bilyonaryo. Tuluyan na siyang nilamon ng damdaming hindi niya inaasahan. "Alam niyo ba?" panimula niya habang pinapahid ang kanyang luha. "Sa lahat ng taong nakapaligid sa akin, ngayon ko lang muling naramdaman na may nagmamalasakit, hindi dahil sa pera ko, kundi dahil sa pagkatao ko." Lumingon siya kay Maria. "Ikaw, isang simpleng maid, nagbigay sa akin ng bagay na hindi ko natagpuan sa 3 taong ito. Ang alaala ng pagmamahal. Nakita ko sa mga pinili mo ang malasakit, hindi ang kasakiman." Natahimik si Maria, halos hindi makatingin. Nanginginig ang kanyang mga kamay at halos bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. "Don Alejandro, hindi ko po inaasahan na magiging ganito ang epekto ng mga ginawa ko. Ang gusto ko lang po ay makapagpasalamat sa inyo." Nagpalitan ng tingin ang 3 babae. Halatang hindi nila matanggap ang nangyayari. "Hindi tama ito," bulong ni Isabela kay Clara. "Hindi pwedeng siya ang mas pabora ni Tito." Hindi ako papayag. Lahat ng ito ay para sa atin. Hindi siya dapat mahalin ni Tito higit sa atin," balik ni Clara. Halos pabulong ngunit puno ng galit. "At kung hindi tayo kikilos, tuluyan na tayong mawawalan ng lugar dito," dagdag ni Veronica, ang mga matay kumikislap ng kasamaan. Habang nagbubuo ng plano ang 3 sa kanilang isip, si Don Alejandro ay patuloy na nakatingin kay Maria. "Maria, aniya, alam mo ba kung bakit ako umiiyak? Dahil napatanto ko na matagal na akong bulag. Sa dami ng mga taong nakapaligid sa akin, wala ni isa ang nakapagpaalala kung ano ang tunay na mahalaga." Dumapo ang katahimikan. Kahit ang mga kasambahay na nanonood mula sa malayo ay nakaramdam ng kakaibang emosyon. Hindi nila inasahan na makikita nilang umiiyak ang kanilang amo. Lumapit si Maria at mahina niyang sinabi, "Don Alejandro, kung nagawa ko man po kayong ipaalala ng isang bagay, iyon po'y dahil galing po iyon sa puso ko. Hindi ko po alam ang pakiramdam ng maging mayaman, pero alam ko po kung gaano kasakit ang mawalan at kung gaano kahalaga ang malasakit ng kapwa." Napatitig si Don Alejandro sa kanya, at iyon ang hindi ko nakita kay Isabela, Clara at Veronica. Puro panglabas ang ipinakita nila. Pero ikaw ang nagpabukas ng mata ko. Ang 3 babae ay halos hindi makapaniwala. Ang kanilang mga mamahaling alahas at gamit ay biglang nagmukhang walang halaga. Hindi nila alam kung paano tatapanan ang isang relo na binili sa maliit na tindahan, ngunit may bigat ng puso sa bawat ukit ng salita. "Hindi pwedeng matapos ito ng ganito," bulong ni Clara, nanginginig ang labi. "Hindi ako patayag na matalo sa isang maid. Kung kinakailangan, gagawa tayo ng paraan para masira ang imahe niya," sabat ni Veronica.
Ngumiti si Isabela, malamig at mapanlinlang. Oo, gagawin natin siyang mukhang mapanlinlang. Kapag nagtagumpay tayo, si Tito mismo ang magtutulak sa kanya palabas ng mansyon. Ngunit sa sandaling iyon, hindi nila alam na mas lalo lamang lumalapit ang loob ni Don Alejandro kay Maria. Ang mga luha na dumaloy sa kanyang mga mata ay nagsilbing saksi sa unti-unting pagbabagong bumabalot sa kanya. Mula noon, nagsimula nang mabago ang kanyang pananaw. Sa bawat oras na lumilipas, ang simpleng relo ay nagsilbing paalala sa kanya na may isang tao sa mansyon na handang magbigay, hindi lamang kumuha. At habang patuloy ang mga mata ng tatlong babae sa pagsusunog ng inggit, si Don Alejandro ay tahimik na nagpasya sa kanyang puso. Hindi na niya hahayaan pang mawala si Maria sa kanyang tabi. Sa gabing iyon, bago siya matulog, muli niyang tiningnan ang relo. Para sa nagbigay ng pagkakataon, bulong niya. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, napatulog siya ng may ngiti sa kanyang labi. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kabutihan na nadama niya mula sa isang simpleng maid. Mula ng araw na iyon, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa loob ng mansyon ni Don Alejandro. Ang dati puno ng ingay at pagmamagaling ng tatlong babae ay tila napalitan ng kakaibang katahimikan. Naramdaman nilang bumaba ang kanilang impluensya kay Don Alejandro at bagamat hindi pa niya hayagang sinasabi, malinaw na mas pinapansin na niya ngayon si Maria kaysa sa kanila. Isang umaga, habang nakaupo si Don Alejandro sa kanyang hapagkainan, lumapit siya kay Maria na nag-aayos ng mesa. Maria, wika niya, mula ngayon, ikaw na ang mamahala sa lahat ng gawain dito sa mansyon. Gusto kong ikaw ang magdesisyon kung paano gagastusin ang budget para sa bahay. Nabigla si Maria at halos malaglag ang hawak na plato. Don Alejandro, baka po nagkakamali kayo. Ako po'y isang simpleng maid lamang. Hindi po ako karapat-dapat sa ganitong responsibilidad. Ngumiti ng banayad si Don Alejandro. Hindi ka simpleng maid, Maria. Ikaw ang nagpakitang malasakit na hindi ko nakita sa iba. Mas tiwala akong ikaw ang makakapagpabago sa mansyon na ito. Sa gilid ng mesa, halos malaglag ang tinidor ni Isabela. Tito, paano po siya ang magiging tagapamahala? Siya lang naman ang maid dito. Sumabat si Clara. Oo nga kuya, hindi niya alam ang tungkol sa pamamahala. Kami ang mas may karanasan sa social events. Kami ang marunong sa high society. Nagtaas ng kilay si Veronica. Kung gusto niyong magkaroon ng dignidad ang mansyon na ito, hindi siya ang sagot. Kailangan ng taong may pangalan at impluensya, hindi isang galing sa probinsya. Ngunit hindi na sila pinakinggan ni Don Alejandro. Desisyon ko na iyon. Kung ayaw niyong sumunod, wala akong magagawa. Pero tandaan ninyo, hindi ko kailangan ng luho. Kailangan ko ng taong totoo. Doon nagsimulang magbago ang sistema ng mansyon. Si Maria, na dati tahimik lamang na nagsisilbi, ay naging tagapamahala ng lahat. Siya ang nagpasimula ng pagbabago, simula sa pagkain hanggang sa wastong paggamit ng yaman ng mansyon. Hindi po natin kailangan ng 10 putahe sa hapag araw-araw. Ani Maria sa mga kasambahay. Mas mabuting maghain tayo ng sapat at masustansya. Ang sobra ay itabi natin at ibigay sa mga nangangailangan sa labas. Nagulat ang mga kusinero at kasambahay, ngunit sumang-ayon sila. Sa unang pagkakataon, ang mansyon ay nagkaroon ng sistema, hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa mga taong nasa labas ng matayog na pader. Sa labas ng sala, lihim na pinagmamasdan ng 3 babae ang mga nangyayari. Halatang hindi sila makapaniwala sa bagong papel ni Maria. Hindi ako papayag na masapawan ng isang hamak na maid, bulong ni Isabela. Halos pabulong, ngunit puno ng galit. Tama ka, sagot ni Clara. Kung magpapatuloy ito, tuluyan na tayong mawawala ng lugar dito sa mansyon. Hindi lang iyon, dagdag ni Veronica. Kapag nagtagumpay siya, baka pati negosyo ay ibigay sa kanya ni Tito. Kailangan nating kumilos bago mahuli ang lahat. Ngunit habang sila'y nagbubuo ng plano, si Maria naman ay mas lalong nagpakita ng kabutihan. Hindi siya nagbago ng ugali sa kabila ng bagong responsibilidad. Siya pa rin ang nakikitang naglilinis, nag-aalaga ng halaman at nagpapakain sa mga kasambahay. Maria, tanong ng isa sa mga kusinero, hindi ka ba natatakot na baka hindi ka magustuhan ng 3 babae?
Ngumiti lamang si Maria. Ang mahalaga sa akin ay magawa ko ang tama. Kung may ayaw po sa akin, wala po akong magagawa. Ang alam ko lang po, hindi ako dapat magsayang ng pagkakataon na ibinigay ni Don Alejandro. Habang mas pinapakita ni Maria ang kanyang malasakit, mas lalo namang nakikita ni Don Alejandro ang kanyang tunay na halaga. Madalas niyang nakikitang abala si Maria sa mga gawain. At tuwing nag-uusap sila, nararamdaman niyang may natututunan siya mula sa mga simpleng salita ng maid. Alam mo ba, Maria, wika ni Don Alejandro isang gabi habang sila'y nagkakape sa veranda. Noon, akala ko ang pamamahala ay puro negosyo, puro pera. Eros sa ginagawa mo, natutunan kong ang pinakamahalaga ay ang malasakit sa mga tao. Napangiti si Maria. Hindi po ako matalino sa negosyo, Don Alejandro. Pero natutunan ko po sa probinsya na kapag marunong kang magmalasakit, lahat ng bagay ay mas nagiging magaan. At doon nagsimulang mabuo ang mas matibay na koneksyon sa pagitan nila. Isang ugnayang hindi nakita ng tatlong babae. Ngunit kasabay ng pag-angat ni Maria ay ang paglala ng inggit at galit ng tatlong babae. Lalong tumindi ang kanilang pagsasabuatan at sa bawat araw na lumilipas, mas pinaplanuhan nila kung paano sisirain ang imahe ni Maria sa harap ni Don Alejandro. Ngunit ang hindi nila alam, habang sila'y naglalaso ng plano, mas lalo namang nagiging matatag ang tiwala ng bilyonaryo sa kanyang simpleng maid. At mas lalo siyang nagiging handa na protektahan ito laban sa kahit sinong magsisikap na sumira sa kanya. At sa mga sumunod na araw, mas lalong malinaw na ang mansyon ay hindi na umiikot sa tatlong maluho, kundi sa kabutihang dala ng isang simpleng babae na minsan lamang nagkaroon ng pagkakataon. Ngunit ginamit iyon upang magbigay, hindi upang kumuha. Mabilis ang naging pagbabago sa loob ng mansyon matapos italaga ni Don Alejandro si Maria bilang tagapamahala. Ngunit kasabay ng mga pagbabagong ito, dumating din ang unang malaking pagsubok na susubok sa katapatan at kakayahan ng simpleng maid. Isang umaga, habang abala ang mga kasambahay sa paghahanda ng almusal, dumating ang isa sa mga matagal ng kasosyo ni Don Alejandro, si Mr. Salcedo, isang negosyanteng kilala sa pagiging tuso. May dala siyang makapal na folder na puno ng mga papeles at malapad ang ngiti sa kanyang mukha. Don Alejandro, masiglang bati ni Salcedo. Narito na ang proposal na sinasabi ko. Siguradong milyon-milyon ang kikitain natin dito. Pinapasok siya ni Don Alejandro sa opisina at doon nila pinag-usapan ang proyekto. Ano pa ito, Salcedo? Malamig na tanong ng bilyonaryo. Isang malaking development project sa Batangas, Don Alejandro. Resorts, condominium units, golf course, lahat ng sosyal, lahat ng magbabayad ng malaki. Kapag sinimulan ang natin to, siguradong walang kalaban. Nagkunwaring interesado si Don Alejandro at sinilip ang mga papeles. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok si Maria dala ang kape. Tahimik niyang inilapag ito sa mesa, ngunit napansin niya ang folder. Habang naglalakad palabas, nasulyapan niya ang ilang pahina at agad na bumigat ang kanyang pakiramdam. Pagbalik niya sa kusina, hindi na niya mapigilan ang sarili. Parang may mali sa proposal na dala ni Mr. Salcedo. Bulong niya sa isa sa mga pasambahay. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may pandaraya. Kinagabihan, habang nakaupo sa veranda, nilakasan niya ang loob at lumapit kay Don Alejandro. Don Alejandro, pasensya na po kung makikialam ako. Pero kanina po nakita ko ang ilang papeles ni Mr. Salcedo. Para po bang hindi patas ang nakasulat? Nagulat si Don Alejandro. Maria, hindi mo kailangang alalahanin iyon. Negosyo ang usapan at hindi ka dapat makisawsaw. Napatumo si Maria. Opo, pasensya na po. Pero baka po maloko kayo. Baka po may tinatago siya. Napangiti si Don Alejandro, ngunit hindi ngiti ng panunuya, kundi ng pagkagulat. Hindi niya inasahan na ang isang maid ang magbibigay ng babala tungkol sa isang multimilyong proyekto. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, pumasok si Isabela na nakikinig mula sa labas. Tito,
Huwag mong pakinggan ang maid na yan. Ano bang alam niya sa negosyo? Lupa lang ang alam niyang kaladkadin, hindi mga papeles. Sumabay si Clara. Tama, siguradong nag-iimbento lang siya para mapansin mo. Hindi ba't siya na nga ang pinapaboran mo palagi? Dagdag ni Veronica, kung ako sa iyo, Don Alejandro, huwag mong hayaang sirain ng isang maid ang magandang partnership mo kay Mr. Salcedo. Baka isipin ng iba, nagiging mahina ka dahil pinakikinggan mo siya. Natahimik si Don Alejandro, ngunit sa kanyang puso, may bahagyang pagdududa sa mga papeles ni Salcedo. Kinabukasan, nagtungo sa opisina ng kumpanya at lihim na pinasuri ang mga dokumento. Ilang oras lang ang lumipas, bumalik ang kanyang mga tauhan, dalahang resulta. Don Alejandro, ulat ng kanyang auditor, may mga peking lagda sa kontrata at kung papasok kayo rito, malulugi kayo ng daan-daang milyon. Agad siyang napahinto. Tama si Maria, bulong niya sa sarili. Paano niya nakita yon samantalang ang mga taong pinagkakatiwalaan ko sa negosyo ay hindi? Pagbalik niya sa mansyon, naroon ang tatlong babae na masigasig na inaabangan ang kanyang desisyon. Tito, masiglang wika ni Isabela. Pumayag na po ba kayo sa proposal ni Mr. Salcedo? Sigurado akong magugustuhan ninyo ang resulta. Mumisi si Clara. Oo nga kuya, panalo ang deal na iyon. Dapat sinasakyan na natin bago maagaw ng iba. At si Veronica ay ngumiti ng mapanlin lang. Kung ako sa iyo, Don Alejandro, magdesisyon ka na. Kung hindi, baka isipin ng mga tao, hindi ka na marunong sa negosyo. Ngunit tumayo si Don Alejandro, hawak-hawak ang mga dokumentong may markang fake. Mariin niya na sinabi, kung nakinig ako sa inyo, malulugi na ako ngayon. Ngunit may isang tao dito sa mansyon na nagbigay sa akin ng babala. Isang taong hindi nyo kailanman iginalang. Napatingin ang tatlong babae kay Maria na nakatayo sa likod, tahimik at nakayuko. Tama si Maria, ang proposal na ito ay peke at dahil doon nailigtas niya ang kumpanya ko mula sa malaking pagkakalugi. Hindi makapaniwala ang tatlo. Ang kanilang mga muka ay puno ng galit at paggabigo. Ngunit si Maria ay nanatiling mapagkumbaba, halos hindi makatingin kay Don Alejandro. Salamat Maria, wika ng bilyonaryo. Ang tinig ay may halong bigat at pasasalamat. Hindi ko akalaing ang isang taong gaya mo ang magliligtas sa akin mula sa pagkakamaling ito. Simula ngayon, mas lalo akong nagtitiwala sa iyo. Naramdaman ng tatlong babae ang bigat ng kanilang pagkatalo. Sa halip na maging bida si Salcedo, si Maria ang kinilala. At sa gabing iyon, habang nakatingin si Don Alejandro kay Maria, alam niyang mas nagsisimula ng maging matibay ang pundasyon ng kanilang pagkakaunawaan. Isang pundasyon na hindi kayang bilhin ng kahit gaano karaming pera. Ngunit sa mga pusong puno ng inggit, lalo pang lumalim ang kanilang galit at plano laban sa simpleng maid na ngayon ay unti-unti nang nagiging sentro ng lahat sa mansyon. Matapos ang insidente kay Mr. Salcedo, lalong tumibay ang tiwala ni Don Alejandro kay Maria. Sa tuwing titingnan niya ito, naaalala niya ang katotohanang may mga mata ang dalaga na nakakakita ng higit pa sa nakasulat sa papel. Hindi siya marunong sa negosyo, ngunit tila likas na nasa kanya ang kakayahang makita ang tama at mali. Isang umaga, habang nasa opisina si Don Alejandro, pinatawag niya si Maria. Nag-aalangan pa itong kumasok, dala ang pagdududa kung bakit siya ipinatawag sa lugar na dati ay bawal sa mga kasambahay. Don Alejandro, maingat na tanong ni Maria habang sumiliw sa pintuan. Halika Maria, umupo ka, wika ng bilyonaryo. Nagulat si Maria, sanay siyang nakatayo at nakayuko sa harap ng kanyang amo. Ngunit ngayon ay inanyayahan siyang umupo sa harap ng mesa na dati ay para lamang sa mga kasosyo at malalaking kliyente. May iniatang akong bagong proyekto, panimula ni Don Alejandro habang inilalabas ang ilang plano ng isang housing development. Gusto kong subukan mong pag-aralan ito, hindi para gawin mo ang trabaho ng mga eksperto, kundi para marinig ko ang pananaw ng isang taong may simpleng pangunawa. Napalunok si Maria, hindi makapaniwala. Ako po, pero Don Alejandro, hindi po ako marunong sa mga papeles na ganyan. Ang alam ko lang po ay magluto, maglinis at magsilbi.
Ngumiti si Don Alejandro. At iyon ang dahilan kung bakit mahalaga ang opinyon mo. Ang mga taong marunong sa negosyo, minsan, bulag sa simpleng katotohanan. Ikaw dahil sa puso mo, mas nakikita mo ang dapat unahin. Dahan-dahan niyang kinuha ang mga plano at sinilip ang mga ito. Nakita niya ang mga disenyo ng magagarbong bahay at amenities. Ngunit napansin niya ring wala halos nakalaan para sa mga karaniwang trabahador. Don Alejandro, maingat na wika ni Maria, maganda po ang plano. Pero bakit po parang walang espasyo para sa mga mas simpleng bahay? Hindi ba't mas maraming tao ang nangangailangan ng abot kayang tirahan? Napaniti si Don Alejandro. Tama siya, bulong niya sa sarili. Sa lahat ng mga negosyanteng nakausap ko, wala pang nagsabi ng ganyan. Magaling Maria, sagot niya. Tama ka. Laging mga mayayaman ang nakikinabang sa ganitong proyekto. Pero bakit hindi ko nga ba naisip na umawarin para sa mas mahihirap? Habang patuloy ang kanilang pag-uusap, nararamdaman ni Maria na unti-unti siyang nabibigyan ng halaga. Hindi lamang bilang isang kasambahay, kundi bilang isang taong may kakayahan ding magbigay ng makabuluhang ideya. Ngunit sa gilid ng pintuan, nakikinig pala sina Isabela, Clara at Veronica. Hindi ko na kaya ito, bulong ni Isabela, halos naninginig sa galit. Si Maria, pinapakinggan na sa negosyo. Ano na lang ang magiging papel natin kung patuloy siyang tataas ang posisyon? Sagot ni Clara. Si Veronica ay mariing umiti. Kailangan na talaga natin siyang ipahiya. Kung hindi, mawawala tayo sa piling ni Tito. Samantala, sa mga sumunod na araw, sinimula ni Don Alejandro ang maliit na eksperimento. Pinahawak niya kay Maria ang isang maliit na project fund para sa mga bagong scholarship. Ikaw ang mamahala rito, Maria, utos niya. Piliin mo kung sino ang mga batang dapat nating bigyan ng pagkakataon. Muling natulala si Maria. Ako po? Pero paano po kung magkamali ako? Minsan, ang mga desisyon na galing sa puso ang siyang tama, sagot ng bilyonaryo. At ganon na ang ginawa niya. Pinili ni Maria ang mga batang may tunay na pangangailangan, hindi lamang ang mga may koneksyon o may kakilala. Nang ipakita niya ang listahan kay Don Alejandro, napansin niyang halos lahat ng bata ay galing sa pinakamahihirap na pamilya. Maria, ani Don Alejandro habang nakatingin sa listahan, sa lahat ng taong binigyan ko ng ganitong gawain, ikaw lamang ang pumili hindi dahil sa koneksyon, kundi dahil sa pangangailangan. Iyan ang tunay na malasakit. Lalong tumibay ang tiwala niya kay Maria. Ngunit kasabay nito, lalo ring lumalim ang inggit ng tatlong babae. Nagsimula silang magpakalat ng tsismis sa mga kasambahay. Alam niyo ba, bulong ni Clara sa isa sa mga harbinero. Si Maria, ginagamit lang si Don Alejandro. Gusto niyang maging malapit para makuha ang yaman, sumabat si Isabela. Oo nga, huwag kayong maniniwala sa mga ipinapakita niyang kabaitan. Puro pakitang tao lang yon, dagdag ni Veronica. At kapag nakuha na niya ang tiwala ni Tito, baka paalisin niya tayong lahat. Ngunit kahit kumalat ang tsismis, hindi ito nakaapekto kay Maria. Bagkus, lalo niyang pinatunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang gawa. Isang araw, tinanong siya ni Don Alejandro, Maria, naririnig mo ba ang mga tsismis laban sa'yo? Tahimik siyang tumango. Naririnig ko po. Masakit po. Pero alam ko pong hindi ko kayang baguhin ang iniisip ng lahat. Ang kaya ko lang po ay ipakita sa inyo na wala akong ibang nais kundi ang makatulong. At sa puntong iyon, lalo pang tumibay ang tiwala ni Don Alejandro sa kanya. Alam niyang hindi siya nagkamali sa pagbibigay ng mas malaking patel kay Maria. Sa paglipas ng mga buwan, hindi lamang sa loob ng mansyon kumalat ang kabutihan ni Maria. Sa bayan, nakilala siya bilang taong nagtataguyod ng mga bata at tumutulong sa mga trabahador. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng malasakit, at lahat ng iyon ay dahil sa tiwala na ipinagkaloob sa kanya ng bilyonaryo. Ngunit habang lumalaki ang impluwensya ni Maria, lumalaki rin ang panganib. Dahil sa bawat hakbang niya pataas, mas lumalalim ang inggit at pagkamuhi ng tatlong babae. At alam nilang kailangan nilang gumawa ng mas matinding hakbang para tuluyang pabagsakin ang maid na ngayoy unti-unti nang nagiging haligi ng mansyon.
Habang patuloy na lumalawak ang tiwala ni Don Alejandro kay Maria, lalo namang lumalalim ang inggit at galit nina Isabela, Clara at Veronica. Araw-araw nilang nasasaksihan kung paanong unti-unti nang nagiging bahagi ng mga desisyon si Maria. Minsan pa nga, siya ang unang kinakausap ni Don Alejandro bago pa man ang sinuman. Para sa tatlong babaeng sanay na sila ang laging nasa sentro ng atensyon, ito ay isang insultong hindi nila kayang palampasin. Isang gabi, habang magkasamang nagkakape sina Don Alejandro at Maria sa veranda, lihim naman nag-usap ang tatlong babae sa silid ni Isabela. "Hindi ko na kaya ito," ani Isabela, halos nanginginig sa galit. "Bakit mas pinipili pa ng tito ko ang maid kaysa sa atin? Tayo ang pamilya, tayo ang dapat na pinakakatiwalaan." Sumang-ayon si Clara. "Tama ka. Kung hindi tayo kikilos ngayon, tuluyan na tayong mawawala ng lugar dito. Baka bukas makalawa, ipamana pa ni Kuya sa kanya ang lahat." Nagpako ng tingin si Veronica sa salamin at nagsalita ng mariin. "Hindi pwedeng hayaan natin. Kailangan natin siyang pabagsakin. At gagawin natin iyon sa pamamagitan ng pagpapalabas na isa siyang sinungaling at mapagkunwari." Nagplano ang tatlo. Una, sisimulan nila sa pagpapakalat ng tsismis sa mga trabahador ng mansyon. Sabihin nating ginagamit lang ni Maria si Don Alejandro para makaangat. Kapag kumalat iyon, kahit siya pa ang pinakamabait, mapapaisip ang lahat. Sabi ni Clara. Ngumiti si Isabela. At hindi lang iyon, kailangan nating gumawa ng ebidensya. Kung kinakailangang mag-imbento tayo, gagawin natin. Hindi siya pwedeng manatiling malinis sa mata ng tito ko. Dagdag ni Veronica, kapag naipakita natin kay Don Alejandro na may bahid din siya ng kasakiman, babalik sa atin ang tiwala niya. Kinabukasan, nagsimula na ang kanilang plano. Habang nag-aayos ng mga gamit sa kusina, may lumapit na hardinero kay Maria. "Maria, totoo bang plano mong paalisin kami kapag nakuha mo na ang tiwala ni Don Alejandro?" Tanong nito, halatang nag-aalinlangan. Nagulat si Maria. "Ano po? Hindi totoo yan. Hindi ko po kayang gawin yon. Pero narinig naming sinabi ni Senyorita Clara na yon ang balak mo." Dagdag ng isa pang kasambahay. Nang marinig ito ni Maria, halos mabasag ang kanyang puso. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan siyang siraan. "Hindi po totoo. Ang gusto ko lang po ay makatulong." Sana po maniwala kayo sa akin. Ngunit kahit pakulit-ulit niyang ipinaliwanag, ramdam niyang nagsisimula ng mabahira ng pagdududa ang mga tao sa paligid. Samantala, nagpatuloy ang tatlong babae sa kanilang plano. Sa tuwing kausap nila si Don Alejandro, palihim nilang binabanggit si Maria. "Tito, hindi ba napapansin ninyo? Masyado nang malapit sa inyong maid. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit?" Sabi ni Isabela. "Kuya, baka binagamit ka lang niya. Pwedeng drama lang lahat ng kabaitan niya." Dagdag ni Clara. "At Don Alejandro," sabad ni Veronica, "kung hindi ka mag-iingat, baka pati negosyo mo ay mapasok niya. Alam mo naman, lahat ng tao may tinatagong motibo." Ngunit kahit naririnig ito ni Don Alejandro, hindi siya agad nagpaniwala. Bagamat nagdududa siya minsan, mas matimbang pa rin ang nakita niyang katapatan kay Maria. Ngunit hindi doon natapos ang plano ng tatlo. Isang gabi, lihim silang pumasok sa opisina ni Don Alejandro at naglagay ng ilang papeles na gawa-gawa lamang. Nilagyan nila ng peking pirma ni Maria na nagsasabing siya ay humihingi ng malaking porsyento mula sa proyekto ng scholarship. Kapag nakita ito ni Tito, ani Isabela, siguradong mawawala ang tiwala niya kay Maria. Tapos na ang laban, dagdag ni Clara. Ngumisi si Veronica, walang maid na makakalaban sa atin. Kinabukasan, habang abala si Don Alejandro sa kanyang opisina, nakita niya ang folder na may pirma ni Maria. Nanlamig ang kanyang katawan. Hindi ito maari, bulong niya. Ngunit dahil sa dami ng dokumentong nasa kanyang mesa, naguluhan siya. Tinawag niya agad si Maria. "Maria, ano ito?" Sabay pakita ng folder. Nagulat si Maria at tiningnan ang dokumento. "Don Alejandro, hindi po akin ang pirma na yan. Hindi po ako gagawa ng ganyan." Ngunit halata ang pangamba sa kanyang tinig. Alam niyang malaking gulo ito. Sa labas ng opisina,
Lihim na nakangisi ang tatlong babae, nakamasid mula sa pasilyo. Ayan na, magsisimula na, bulong ni Clara. Mumiti si Isabela. Kapag naniwala si Tito, tapos na si Maria. Si Veronica ay mahina pang tumawa at tayo ang muling magiging sentro ng kanyang mundo. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi kayang makumbinsi ni Don Alejandro ang sarili na basta-basta na lamang maniwala. Bagamat hawak niya ang folder na puno ng peking ebidensya, naroon pa rin ang bigat ng simpleng relo na suot niya sa kanyang pulso. Isang paalala ng katapatan at malasakit ni Maria. At sa puso niya, nagsimulang bumuo ng tanong, kaya ba talagang gawin ni Maria ang isang bagay na labag sa lahat ng ipinakita niya? O isa lamang itong bitag ng mga taong hindi matanggap ang kanyang kabutihan? Habang lumalalim ang gabi, malinaw na ang laban ay hindi pa nagtatapos. Sa halip, nagsisimula pa lamang ang tunay na pagsubok sa tiwala at katapatan. At si Maria ang nasa gitna ng lahat ng ito. Kinabukasan, mabigat ang pakiramdam ni Maria habang papasok sa opisina ni Don Alejandro. Hawak pa rin ng bilyonaryo ang folder na naglalaman ng peking ebidensya at halatang hindi siya mapakali. Ang malamig na anyo nito ay tila ba may halong galit at pagdududa. Maria, malamig na wika ni Don Alejandro habang nakaupo sa kanyang malaking silya. Ipaliwanag mo ito. Sabay itinulak niya ang folder sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahang kinuha ni Maria ang folder, binuklat ito at muling nakita ang peking pirma niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Don Alejandro, hindi po akin ang lagdang ito. Hindi ko po alam kung paano napunta rito. Pero malinaw ang pangalan mo. Mariing sagot ni Don Alejandro. Paano ko paniniwalaan na hindi ikaw ang gumawa nito? Halos hindi na makahinga si Maria. Ramdam niyang unti-unting nawawala ang tiwala na kanyang pinaghirapan. Maniwala po kayo, wala po akong interes na kumuha ng kahit isang kusing mula sa inyo. Kung gusto ko pong magpayaman, matagal ko na pong ginawa. Pero ang pinili ko po ay maglingkod at tumulong. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Isabela, dala-dala ang isang ngiti. Tito, narinig ko po ang sigaw ninyo. Ano po bang nangyayari? Sumunod si Clara na agad na tumingin kay Maria. Tito, baka matagal mo nang pinapaniwalaan ang mga kasinungalingan ng maid na iyan. Ngayon, lumabas na ang totoo. At dumating din si Veronica. Tila ba sadyang nag-aalala. Don Alejandro, mahirap man pong tanggapin pero sinasabi na po ng mga papeles. Baka kailangan ninyong isipin muli kung sino ang dapat niyong pagkatiwalaan. Lalong nabigatan ang dibdib ni Maria. Halata sa mga mata ng tatlo ang tagumpay. Ngunit sa puso niya, alam niyang hindi siya susuko. Don Alejandro, maring sabi ni Maria, hinihiling ko po na bigyan niyo ako ng pagkakataong linawin ang lahat. Alam ko pong hindi ako kasing talino nila sa negosyo, pero hindi po ako sinungaling. Nagkaroon ng katahimikan. Halos marinig nila ang pag-ikot ng orasan sa dingding. Pagkatapos ng ilang minuto, mariing tumayo si Don Alejandro. Maria, bibigyan kita ng 1 linggo. Kung mapapatunayan mong peke ito, mananatili ka. Pero kung hindi, wala akong magagawa kundi paalisin ka. Sa labas ng opisina, halos sabay-sabay ng ngiti ang lumabas sa mga labi ng tatlong babae. 1 linggo, bulong ni Isabela. 1 linggo at tapos na siya. Sa mga sumunod na araw, hindi na naging madali para kay Maria ang bawat hakbang. Lahat ng kasambahay ay tila ba lumayo sa kanya. May ilan pang ang tahasang nagsabi, Maria, totoo ba talaga yung sinasabi nila? Ginamit mo lang ba si Don Alejandro? Masakit para sa kanya, ngunit pinili niyang magtiis. Isang gabi, nagdasal siya sa maliit niyang kwarto. Panginoon, alam niyo pong wala akong ginagawang masama. Tulungan niyo po akong patunayan ang katotohanan. Habang nangyayari ito, lihim namang nagdiriwang ang tatlong babae. Sa kanilang silid, sabay-sabay silang nag-toast gamit ang mamahaling alak. Sa wakas, mawawala na ang tinik sa lalamunan natin, ani Clara. Pag-alis niya, tayo ulit ang magiging sentro ng pansin ni Tito. Dagdag ni Isabela. Mumisi si Veronica. At kapag nawala siya,
tayo ang muling maghahari sa mansyon na ito. Nung hindi nila alam, may isang taong nakakarinig sa kanilang pag-uusap. Si Mang Ramon, ang pinakamatandang katiwala ng mansyon. Tahimik siyang nakatayo sa likod ng pinto at narinig niya ang lahat ng kanilang plano. Kinabukasan, habang nagdidilig si Maria sa hardin, nilapitan siya ni Mang Ramon. "Maria, huwag kang mawala ng pag-asa. Narinig ko kagabi ang mga usapan ng tatlo. Sila ang may pakana ng peking ebidensya." Nagulat si Maria at halos mapaluha sa tuwa. "Totoo po ba, Mang Ramon?" "Oo," sagot ng matanda. "Pero wala pa tayong matibay na patunay. Kailangan nating mag-ingat." Nagpasya si Maria na mangalap ng katibayan. Sa loob ng ilang araw, maingat niyang sinundan ang mga kilos nina Isabela, Clara at Veronica. Isang gabi, habang palihim na pumapasok ang tatlo sa opisina ni Don Alejandro para maglagay ng bagong dokumento, lihim silang nakuna ng larawan ni Mang Ramon gamit ang lumang kamera na lagi niyang dala. Sa wakas, dumating ang araw ng pagtutuos. Pinatawag ni Don Alejandro ang lahat sa malaking sala ng mansyon. "Ngayon, Maria," mariin niyang sabi, "oras ng patunayan kung totoo ang sinasabi mo." Lumapit si Maria, dala ang mga larawan. "Don Alejandro, ito po ang ebidensya. Hindi po ako ang may pakana ng mga dokumentong iyon. Ang tatlong ito po ang pumasok sa opisina ninyo at naglagay ng mga peking papeles." Nabigla ang tatlong babae. "Kasinungalingan," sigaw ni Isabela. "Hindi kami gagawa ng ganyan," sabat ni Clara. "Tito, huwag mong paniwalaan ang mga litrato. Peke rin iyan," dagdag ni Veronica. Ngunit nang makita ni Don Alejandro ang mga larawan, hindi na siya nagdalawang isip. Sapat na, malakas niyang sigaw. "Ngayon ko naintindihan ang lahat. Maria, patawad kung nagduda ako sa iyo. At kayo naman," sabay lingon sa tatlo, "hindi ko akalaing gagawin ninyo ito laban sa akin." Nanlumo ang tatlong babae. Ang kanilang mga plano ay bumagsak sa harap mismo ng taong nais nilang linlamin. Samantala, si Maria ay napaluha, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa ginhawa ng pagbalik ng tiwala ni Don Alejandro. At sa gabing iyon, mas lalo siyang nagpasya na hindi na niya hahayaan pang masira ang pundasyong itinayo nila ng bilyonaryo. Ang pundasyon ng katapatan at malasakit. Ngunit alam nilang lahat, ang laban ay hindi pa tapos. Sapagkat ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Hindi laban sa yaman, kundi laban sa inggit at kasakiman na pilit sumisira sa kabutihan. Mapalipas ang ilang linggo mula nang mabunyag ang kasinungalingan ng tatlong babae, unti-unting bumalik ang kapayapaan sa mansyon. Ngunit hindi na ito katulad ng dati, dahil ngayon si Maria ay hindi na basta isang kasambahay lamang. Nagsimula siyang kilalanin ng marami bilang isang taong may malasakit, hindi lamang sa loob ng mansyon, kundi maging sa mga tao sa labas nito. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Don Alejandro, lumapit si Maria dala ang ilang sulat mula sa mga batang iskolar na tinutulungan nila. "Don Alejandro," mahina niyang sabi, "natanggap ko po ang mga liham na ito. Gusto po nilang magpasalamat sa scholarship na ibinigay ninyo." Binuksan ni Don Alejandro ang isa at nabasa ang sulat ng isang batang babae mula sa probinsya. "Salamat po sa tulong ninyo. Nakakapag-aral na po ako. Balang araw, gusto ko pong maging guro para makapagbigay din sa iba." Napatigil siya at napangiti at napatingin kay Maria. "Hindi ko magagawa ito kung wala ka," malumanay na sabi ng bilyonaryo. "Ikaw ang nagbigay ng direksyon sa programang ito. Kung hindi dahil sa mga ideya mo, hindi natin maaabot ang ganitong resulta." Ngumiti si Maria, bagamat mapagpakumbaba pa rin. "Ginawa ko lang po ang alam kong tama. Ang totoo po, kayo pa rin po ang dahilan kung bakit may pag-asa ang mga batang iyon." Ngunit hindi siya tumigil doon. Sa paglipas ng mga buwan, nagsimula siyang maglunsad ng maliliit na proyekto. Sa tulong ni Don Alejandro, bumili sila ng mga gamit para sa mga pampublikong paaralan sa kanilang bayan. Nagpakain din sila ng mga bata tuwing linggo at unti-unting kumalat ang pangalan ni Maria bilang isang babaeng may ginintuang puso. "Maria?" tanong ni Don Alejandro, minsan habang magkasamang naglalakad sa hardin.
Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Hindi ka ba napapagod? Mumiti siya. Don Alejandro, hindi po kasi ako sanay na ako lang ang nakikinabang. Lumaki po ako sa hirap at alam ko po kung gaano kasakit ang mawalan ng pagkakataon. Kaya po hanggat may kaunting kaya akong ibigay, hindi ko kayang tumigil. Habang sinasabi ito ni Maria, ramdam ni Don Alejandro ang bigat at ganda ng kanyang puso. Napagtanto niya na higit pa sa yaman at kapangyarihan ang dala ng maid na ito. Dala niya ang pag-asa at pagbabago na hindi niya natagpuan sa buong buhay niya bilang negosyante. Samantala, ang tatlong babae ay tahimik na nagmamasid. Hindi pa rin sila lubos na makapaniwala na ang maid na kanilang minamaliit noon ay ngayon ay kinikilala at hinahangaan hindi lamang sa mansyon kundi maging sa labas. Hindi ako makapaniwala, bulong ni Isabela kay Clara. Nakikita mo ba kung paano siya pinupuri ng lahat? Sumimangot si Clara. Nakakainsulto. Dati siya ang tahimik na naglilinis sa tabi natin. Ngayon, parang siya na ang bida. Ngunit si Veronica ay tila nag-iiba ng pananaw. Baka dapat tanggapin na natin, hindi na natin kayang tapatan ang kabutihan niya. Sa kabila ng kanilang mga damdamin, malinaw na si Maria ay hindi na kayang igupo ng intriga. Ang bawat kabutihang ginagawa niya ay nagbubunga ng mas malawak na tiwala at respeto. Minsang nagkaroon ng pagtitipon sa bayan, inimbitahan si Don Alejandro bilang panauhing pandangal. Ngunit laking gulat ng lahat nang siya mismo ang nagsabi, "Kung may dapat tayong pasalamatan ngayong gabi, hindi ako iyon, kundi ang isang babaeng nagbigay ng bagong liwanag sa akin at sa ating lahat. Si Maria." Nagpalakpakan ang lahat at si Maria, na nakatayo sa gilid, ay halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Lumapit si Don Alejandro at iniakyat siya sa entablado. "Mga kababayan," sabi ng bilyonaryo, "si Maria ay hindi lang isang simpleng kasambahay. Siya ang nagsilbing mata ko nang maging bulag ako sa tunay na kahulugan ng yaman. At simula ngayon, siya ang magiging katuwang ko sa lahat ng proyektong pangkawanggawa." Halos maiyak si Maria sa tuwa at kaba. Hindi niya inasahan na aabot siya sa ganitong antas ng tiwala at pagkilala. Sa gabing iyon, mas tumibay ang kanyang loob na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, hindi para sa papuri, kundi para sa mga taong tunay na nangangailangan. At habang tumitingin si Don Alejandro kay Maria, napagtanto niya na ang maid na minsan ay nagbigay sa kanya ng isang simpleng relo ay siya ring nagbigay sa kanya ng direksyon sa kanyang buhay. Isang direksyong hindi kayang bilhin ng kahit na gaano pa kalaking halaga. Sa paglipas ng mga buwan, lalong tumibay ang ugnayan ni Don Alejandro at Maria. Mula sa pagiging amo at kasambahay, nagkaroon sila ng mas malalim na koneksyon. Isang samahan na hindi kayang ipaliwanag ng kahit sino sa loob ng mansyon. Madalas silang mag-usap tuwing gabi sa veranda habang nakatingin sa mga bituin. Si Don Alejandro, na dati puno ng yabang at kapangyarihan, ay natutong magpakumbaba sa harap ng isang babaeng walang anumang kayamanan. At si Maria naman, na dati takot humarap sa kanya, ay natutong magsalita ng may tapang at tiwala sa sarili. "Maria," wika ni Don Alejandro isang gabi habang humihigop ng kape. "Alam mo ba, sa tagal ng panahon na namuhay ako sa piling ng pera at negosyo, ngayon ko lang naramdaman ang tunay na kapayapaan." Napayuko si Maria at mahina ang tinig na sumagot, "Don Alejandro, siguro po ay dahil hindi na ninyo hinahabol ang mga bagay na wala namang saysay. Ang hinahabol nyo na po ngayon ay ang mga bagay na nagbibigay ng kaligayahan." Tumango ang bilyonaryo at tinitigan siya ng matagal. "At isa ka roon, Maria, isa ka sa mga dahilan." Namilog ang mga mata ni Maria, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit bago pa siya makasagot, mumiti si Don Alejandro at binaling ang tingin sa malayo. Hindi na niya kailangang dugtungan pa. Sapat na ang katahimikan upang iparamdam ang bigat ng kanyang sinabi. Samantala, ang tatlong babae ay hindi pa rin mapakali. Kahit na napatunayan na ang kanilang kasinungalingan, nanatili silang nakakaramdam ng galit at inggit.
Lalo na ngayong nakikita nilang mas lumalapit ang kanilang tito kay Maria. Hindi ko na kaya ito, ani Isabela habang naglalakad-lakad sa kanyang silid. Nakikita mo ba kung paano siya tinitingnan ni tito? Hindi iyon normal na pagtingin sa isang maid. Sumang-ayon si Clara, halatang naiinis. Kung magpapatuloy ito, baka hindi lang tiwala ang ibibigay sa kanya. Baka pati puso ni kuya. Ngunit si Veronica, na mas matagal nang nananahimik, ay napabuntong hininga. Siguro, tama na. Hindi ba't nakita na natin kung gaano siya katapat? Kung ipagpapatuloy natin ang galit, tayo lang ang masasaktan. Ngunit hindi nakinig ang dalawa. Para sa kanila, hindi matanggap na ang isang babaeng mula sa kahirapan ay mas pipiliin kaysa sa kanila na galing sa dugong may kaya. Sa kabilang banda, si Don Alejandro ay mas lalong nagpamalas ng proteksyon kay Maria. Nang minsang nakarating sa kanyang pandinig na muli itong pinagtatawanan ng ibang tao sa bayan, agad niya itong hinarap. Kung may problema kayo kay Maria, mariin niyang wika sa harap ng mga taong nagbubulong-bulungan. Sa akin na kayo lumapit. Huwag niyong idaan sa paninirang puri. Dahil kung hindi dahil sa kanya, baka wala na akong negosyo ngayon. Lalong lumalim ang respeto ng mga tao kay Maria, ngunit siya mismo ay nanatiling mapagkumbaba. Don Alejandro, aniya, hindi niyo po kailangan akong ipagtanggol ng ganyan. Basta po alam ko sa sarili kong malinis ang hangarin ko. Sapat na iyon. Ngunit matatag ang sagot ng bilyonaryo. Hindi Maria, dahil hindi ka lang simpleng maid para sa akin. Ikaw ang taong nagpaalala sa akin kung paano maging tao. Minsan, habang magkasamang naglalakad sa hardin, tumigil si Don Alejandro at tinitigan ang mga bulaklak na itinanim ni Maria. Alam mo Maria, wika niya, para kang mga bulaklak na ito. Tahimik, simple, pero nagbibigay ng ginhawa at ganda sa paligid. Hindi halata ang halaga, hanggang sa mapagtanto mong hindi ka na mabubuhay nang wala ito. Napaluha si Maria sa kanyang narinig. Don Alejandro, hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran sa lahat ng ginagawa ninyo para sa akin. Ngumiti si Don Alejandro. Hindi mo kailangang magbayad. Ang presensya mo pa lang, sapat na. Unti-unting nahulog ang loob ng bilyonaryo sa simpleng maid na dati halos hindi niya napapansin. At si Maria, bagamat nag-aalinlangan, ay nararamdaman na rin ang kakaibang tibok ng puso tuwing kasama ang kanyang amo. Ngunit hindi ito naging madali. Maraming mga mata ang nakatingin at maraming mga bibig ang handang humusga. Alam nilang ang kanilang nararamdaman ay hindi basta-bastang matatanggap ng lipunan. Maria, wika ni Don Alejandro minsang gabi habang magkasamang nakaupo sa ilalim ng buwan. Hindi ko alam kung saan patutungo ang lahat ng ito. Pero ang alam ko, ayokong mawala ka sa tabi ko. Mahina ang tinig ni Maria ngunit puno ng katapatan. Don Alejandro, kahit saan po tayo dalhin ng pagkakataon, mananatili po akong tapat sa inyo. Hindi ko man hawak ang lahat ng bagay, pero hawak ko po ang pangako kong hindi kayo iiwan. At sa gabing iyon, habang tahimik na nag-uusap ang kanilang mga puso, nagsimula ang isang pag-ibig na hindi nakabatay sa yaman, kapangyarihan o pangalan, kundi sa malasakit at katapatan na minsan lang matagpuan sa mundong puno ng kasakiman. Ang mansyon na minsang naging pugad ng intriga at kasakiman ay unti-unting naging saksi sa isang pag-ibig na pinanday ng luha, pagsubok at kabutihan. At sa bawat araw na lumilipas, lalong nagiging malinaw kay Don Alejandro at Maria na ang kanilang pagkakalapit ay hindi aksidente. Ito'y itinakda upang baguhin hindi lamang ang kanilang mga buhay, kundi maging ang mga taong nakapaligid sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, mas lalong tumibay ang relasyon ni na Don Alejandro at Maria. Ang kanilang samahan ay hindi na maitatago sa mga nakapaligid sa kanila. Ang dating pagdududa ng mga kasambahay ay napalitan ng respeto at maging ang mga trabahador ng kumpanya ay humanga kay Maria dahil sa kanyang malasakit at tapang. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at pagmamahalan, nananatili pa rin ang bigat ng hidwaan sa pagitan niya at ng tatlong babae, sina Isabela, Clara at Veronica. Isang hapon,
Habang naglalakad si Maria sa hardin, lumapit si Veronica. Hindi na kasing tapang at tikas ang kanyang mukha kagaya ng dati. Sa halip, may bakas ng panghihinayang at yungkot. Maria, mahinang sabi nito, alam kong huli na pero gusto ko sanang humingi ng tawad. Lahat ng ginawa naming paninira, alam kong mali. Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng konsensya ko. Nagulat si Maria, ngunit pinilit niyang ngumiti. Veronica, hindi ko man maalis agad ang sakit ng ginawa niyo, pero natutuwa akong narinig ko ito mula sa iyo. Ang pagpapatawad ay hindi para sa akin lang, kundi para rin sa iyo, para gumaang loob mo. Lumuhod si Veronica at tuluyang lumuha. Salamat Maria. Hindi ko akalaing may kakayahan ka pang magpatawad. Ngunit hindi pa doon natapos. Ilang araw makalipas, sina Isabela at Clara naman ang lumapit kay Maria. Sa pagkakataong ito, sila ay parehong halatang labis na nababahala. Maria, panimula ni Clara habang nanginginig ang boses. Maraming beses kitang sinaktan. Pinahiya kita, siniraan at halos ipabagsak. Pero ngayon, nakikita ko kung gaano ka pala kalaki bilang tao. Patawad. Sumabat si Isabela, umiwas ng tingin. Hindi ko kayang tanggapin na ang isang tulad mo ang higit na pinili ni Tito kaysa sa amin. Pero mali ako. Hindi kayang tapatan ng yaman o luho ang kabutihan ng puso. Patawad Maria. Natigilan si Maria. Ang dating mga tinig na puno ng yabang at panlalait ay ngayon ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Pinikit niya ang kanyang mga mata at dahan-dahang tumango. Isabela, Clara, hindi madaling kalimutan ang lahat ng ginawa niyo. Pero kung ako ay hindi magpapatawad, ano pa ang kaibahan ko sa inyo? Pinapatawad ko kayo. Sa sandaling iyon, sabay na lumuhod ang dalawang babae at humagulgol. Hindi dahil lamang sa hiya, kundi dahil sa bigat ng damdaming kumaan, matapos tanggapin ang kabutihan ni Maria. Nang mabalitaan ito ni Don Alejandro, agad niyang pinatawag ang lahat sa malaking sala ng mansyon. Nandoon si Maria, ang tatlong babae at maging ang mga kasambahay na minsang naloko ng kanilang kasinungalingan. Ngayong araw, mariin na sabi ni Don Alejandro, naging saksi ako sa isang bagay na mas mahalaga kaysa sa yaman, ang pagpapatawad. Maria, hindi lamang kita hinahangaan bilang isang taong may malasakit, kundi bilang isang taong may pusong marunong magpalaya ng galit. Tahimik ang lahat, nakikinig. Ang tatlong babae ay nakayuko, halos hindi makatingin sa kanya. Isabela, Clara, Veronica, dugtong pa ni Don Alejandro. Nagawa ninyong sirain ang tiwala ko at muntik na rin ninyong sirain ang buhay ng isang tao. Ngunit dahil pinatawad kayo ni Maria, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Hindi para manatili sa mansyon, kundi para baguhin ang sarili ninyo. Nag-angat ng tingin si Veronica at tuluyang lumuha. Salamat Tito, salamat Maria. Sumabay si Clara. Hindi na namin sasayangin ang pagkakataon. Maging si Isabela, na pinakamatigas sa kanila, ay hindi na napigilang umiyak. Ito na ang oras para magbago. At mula sa gaban iyon, nagsimula ang mabagal ngunit malinaw na pagbabago sa tatlong babae. Hindi agad-agad nawala ang kanilang kayabangan, ngunit nagsimula silang matutong magpakumbaba. Nagsimula silang tumulong sa mga gawaing hindi nila dating ginagawa at natutong pahalagahan ang mga simpleng bagay. Para kay Maria, ang lahat ng ito ay patunay na hindi kailanmang nagtatapos sa galit ang kwento ng isang tao. Laging may pagkakataon para sa pagbabagong buhay. Habang magkasamang naglalakad si Maria at Don Alejandro sa hardin, matapos ang lahat ng iyon, tumigil si Don Alejandro at tumingin sa kanya. Maria, hindi ko alam kung paano mo nagagawa ito, ang magpatawad ng buong puso. Ngumiti si Maria, ang mga matay kumikislap. Don Alejandro, natutunan ko po sa buhay na walang saysay ang pagbitbit ng galit. Kung kaya mong patawarin, mas magaan tang iyong daraanan. At kung ang mga taong nagkamali ay nagbago, iyon na po ang pinakamagandang gantimpala. Muling napatiting si Don Alejandro sa kanya. Kaya siguro mas lalo kitang hinahangaan.
Dahil hindi lang kabutihan ang nasa puso mo, kundi pati lakas na hindi ko kailanmang natagpuan sa iba. At sa gabing iyon, habang tahimik silang nakaupo at pinagmamasdan ang mga bituin, pareho nilang naramdaman na hindi lamang tapatawaran ang dumaloy sa loob ng mansyon, kundi ang bagong pag-asa para sa lahat ng naroon. Lumipas ang ilang taon mula nang dumaan sa sunod-sunod na pagsubok ang mansyon at ang mga taong naninirahan dito. Marami nang nagbago, hindi lamang kay Don Alejandro at Maria, kundi maging sa tatlong babaeng minsang naging mapagmataas at puno ng inggit. Ang kanilang kwento na nagsimula sa luho, intriga at kasakiman ay nauwi sa isang mas mabuting wakas. Isang umaga, abala si Maria sa pag-aayos ng mga bulaklak sa hardin. Hindi na siya kasuotan ng simpleng uniforme ng isang maid. Ngayon, siya ay nakadamit ng maranal at kagalang-galang, ngunit nanatili pa ring simple ang kanyang kilos. Lumapit si Don Alejandro, dala ang isang ngiti at hawak-hawak ang isang sobre. "Maria," wika niya, "ilang taon na tayong magkasama. At sa lahat ng panahong iyon, ikaw ang naging liwanag sa bahay na ito. Hindi ko na alam kung paano ko pa maipapakita ang pasasalamat ko." Nagulat si Maria at tumingin sa sobre. "Ano po ito, Don Alejandro?" "Mga titulo ng ilang lupang pag-aari ko. Gusto kong sayo ito mapunta. Hindi bilang bayad, kundi bilang tanda ng tiwala at pagmamahal." Nanlaki ang mga mata ni Maria at napaiyak. "Don Alejandro, hindi ko po matatanggap ito. Ang lahat ng ginawa ko, hindi ko ginawa para gantimpalaan. Ginawa ko dahil iyon ang tama." Numithi ang bilyonaryo at hinawakan ng kanyang kamay. "At iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang karapat-dapat." Samantala, sina Isabela, Clara at Veronica ay naroon din sa hardin, nakamasid sa kanilang usapan. Hindi na galit at inggit ang laman ng kanilang mga mata, kundi tahimik na pagkilala. Lumapit si Isabela, dala ang kanyang pagkamapagpakumbaba. "Maria, sa mga taon na lumipas, natutunan naming tanggapin ang aming mga pagkukulang. Ngayon, gusto naming ipakita na marunong na rin kaming magpasalamat. Salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong magbago." Tumango si Clara. "Tama siya. Noon puro yabang at luho ang iniisip ko. Ngayon, natutunan kong ang tunay na halaga ng buhay ay ang pagbibigay." Dagdag ni Veronica, "At lahat ng iyon natutunan namin dahil sa iyo, Maria." Napaluha si Maria at niyakap silang tatlo. "Salamat sa inyo. Hindi ko akalaing darating ang araw na magkakaisa tayo ng ganito." Makalipas ang ilang buwan, nagpasya si Don Alejandro na ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa isang engrandeng pagtitipon sa mansyon. Dumating ang mga kasosyo sa negosyo, mga kaibigan, at maging ang mga taong natulungan ni Maria sa kanyang mga proyekto. Ang dating mansyon na puno ng inggit at pag-away ay ngayon ay puno ng tawanan at kasiyahan. Habang nasa gitna ng pagtitipon, tumayo si Don Alejandro upang magbigay ng talumpati. "Mga kaibigan," panimula niya, "sa loob ng maraming taon, namuhay ako sa gitna ng kayamanan, ngunit wala akong kapayapaan. Hanggang sa dumating ang isang taong nagpaalala sa akin kung ano ang tunay na yaman. Si Maria." Nagpalakpakan ng lahat habang pinapunta niya si Maria sa kanyang tabi. "Ngayon, nais kong ipahayag sa inyo ang pinakamahalagang desisyon sa buhay ko. Hindi ko lamang siya gagawing katuwang sa negosyo, kundi katuwang sa lahat ng bagay. Maria, nais kitang maging asawa." Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang mga bisita ay napabulalas sa gulat, ngunit agad ding nagpalakpakan sa kasiyahan. Si Maria, nangingilid ang luha, ay halos hindi makapaniwala. "Don Alejandro," mahina niyang sabi, "hindi ko po akalaing darating ang araw na ito. Hindi po ako karapat-dapat." Ngunit pinutol siya ng bilyonaryo. "Ikaw ang pinakakarapat-dapat, Maria. Ikaw ang nagbago ng buhay ko." At doon, sa harap ng lahat, tinanggap ni Maria ang alok. Isang kasalan ang sumunod, simple ngunit puno ng pagmamahal. Ang tatlong babae na dating puno ng inggit ay ngayon ay nakasuot ng ngiti habang pinagmamasdan ang bagong yugto sa buhay ng kanilang tito,
at ng babaeng minsang kanilang tinuturing na hamak. Sa huli, naging bagong reyna ng mansyon si Maria, hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kanyang pusong marunong magmahal, magtiis, at magpatawad. Ang dating maid na tahimik na naglilinis sa sulok ng mga silid ay ngayon ay ginagalang, hindi lamang sa loob ng mansyon, kundi maging sa buong bayan. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng pagbabago, malasakit at tag-asa. At si Don Alejandro, ang bilyonaryong minsang malamig at walang pakialam, ay naging isang taong marunong na rin magmahal ng totoo. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy niyang ipinapakita na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa pusong handang magbigay at magpatawad. Mula noon, naging kwento ng inspirasyon ang kanilang buhay. Isang paalala na kahit ang pinakamahina at pinakamina maliit ay kayang magdala ng pinakamalaking pagbabago sa mundo.